Hello po, magandang gabi sa ating lahat. ito ito ay ang inyong kasamang kapatid, no, sa buong Pilipinas. Magandang gabi. Ngayon ay ah, February 14, araw ng mga puso. Kaya ito ngayon ay napupusuan kong mag-live, Facebook live tayo. 'Yon. At dahil araw ngayon ng mga puso, kaya sabi ko na napusuan nating mag-Facebook Live tayo para mas lalong makilala nyo si, sorry yung boses ko, makilala nyo si Roberto Cadudoy Balyon. Para kung sino ba talaga ang inyong kursonada na pipiliin sa ngayong darating na eleksyon. Kasi tayo tumatakbo ngayon sa eleksyon ito at bilang senador, numero ko ay numero 8. Yan. Bago ko simulan ng lahat ang ating palang pamagat ng ating ano ngayon ay ng ating programang ito, no? Ito yung unang first time, una na first time pa ay ikaw ang sagot. Ang ibig sabihin nito, magtatalakay tayo ng mga issue ngayon, yung ating pangbayang issue, yung ating panglipunan, lalong-lalo na sa mga issue na kinakaharap natin ng ating mga kababayan, itong talamak na kagutuman, at dahil sa maraming naghihirap, no? At dahil maraming naghihirap, kung bakit? Dahil sa kawalang hustisya ngayon sa ating bansa. Kaya tatalakayin natin ngayon, ano yung mga issue, bakit ba marami ngayon naghihirap sa atin? At ano mga programang pwedeng sumagot at ano mga programa ng mga ating gobyerno mayroon ngayon. At sa experience namin, lalo na ako si Kadudoy, ang inyong kasama o kapatid or kamembro, no, si Roberto Cadudoy Balyon, ay magbabahagi ng mga eksperyensya natin. Mamaya kung may mga katanungan kayo, kung ikaw ang sagot, no? Ikaw na ba ang sagot itong ating mga kababayan, no? Yan tatalakayin natin mamaya. At bago, binabati ko muna yung ating mga membro or mga kasamang followers. Nandito ngayon si Ma'am Lisa Hardin, no? Yung ating Sinadodoy Campingers team. Campingers. Bakit Campingers, no? Marami tayong mga volunteers Campingers kasi sorry Bisaya. Kasi nung nag-file ako ng candidacy as ng candidate na tumakbong senador, kasi pinatakbo tayo ng ating mga kamembro, mga kasektor, no, dahil nakikita nila na baka ito daw ang ating experience ay makatulong kung itong maging batas at programa ng ating pamahalaan ay malaking tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda, mga katutubo at sa ating naghihingalong kapaligiran na inaabuso, no. Kaya nang after ko mag-file ng candidacy ay marami nag-volunteer sa atin ng mga sabi nila, Kadudoy, dito sa aking lugar at ako ay gusto ko makatulong sa iyo at sa ating mga sektor. Magbo-volunteer ako na campaign managers mo dito sa aming lugar. Sabi ko, campaigners lang siguro kasi alisin nyo muna yung money doon sa managers kasi wala tayong money eh. Kaya, imbis na tawagin ko kayong campaign managers, so campaigners na lang. So alisin muna yung money kasi wala pa tayong money. Kaya, yon mga kapatid, mga kababayan. Kayong lahat nagbo-volunteer sa akin, lalo na itong ating head volunteers na si Ma'am Lisa Hardin, ang ating head campaigner sa national campaign natin. At siyempre, marami tayong mga membro. Nandyan na yung ating mga kasamahan. Para sa kalaman ng lahat, si Kadudoy ay isang full-time na mangingisda. Ako ay, kung makikita niyo yung aking profile, ako ay fish farmer. So anong ibig sabihin ng fish farmer? Ako ay nag-aalaga ng mga lapu-lapo. Ako ay nag-aalaga ng mga alimango, ng mga talaba. At siyempre, nagtatanim din tayo ng mga mangroves. Kaya tamang-tama, fish farmers. At saka, ako rin ay ngayon, sa kasalukuyang presidente or chairman ng aming
Kapunungan sa Gagmay Mangingisda sa Concepcion or KGMC, ito yung mga asosasyon ng mga maliliit na mangingisda, no? Yung maliliit na mangingisda, yung gumagamit ng mga bangkang disagwan or bangkang dimotor na hindi tataas ang bigat o laki sa sa 3,000 kilo or 3 tons, no? Yon ang ibig sabihin. At din ako din ay kasalukuyang chairman din ng aming federation or Coalition of Municipal Fisher Folk Association here in Zamboanga, Sibugay, or the COMFAS, at in partnership with the local government, provincial government, and other and all relevant line agencies for national government, no, especially mga non-government organization mula sa local hanggang sa international, no. Yon. At ngayon doon sa national naman, ako din ay kasalukuyang puro ako mga kasalukuyan din National Council chairperson ng pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka sa Pilipinas or yung pakisama. Pag narinig yung pakisama, yung nangunguna palagi sa mga alay lakad, sa mga pagsusulong ng mga batas, reforma panglupa, reforma pangkatubigan, pangkabuhayan, pangkatutubo, no, sa mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan, yon pakisama, yon mas matingkad kami doon. At sa kasalukuyan din, dahil may national federations kami, mga broad coalition ng mga mangingisda, ito ay itong kakampi. Itong katipunan ng mga kilusang artisanong mangingisda sa Pilipinas at kakampi. At ako din ang interim chair sa ngayon. At marami pang iba't ibang mga institution, mga foundation, mga organization kung saan ako ay connected, no, tulad ng ako ay former board of trustee ng Peace and Equity Foundation. Ngayon ay natapos ng term ko bilang regular board member, so membro na lang ako ngayon ng General Assembly ng Peace and Equity Foundation, no. Tapos ngayon ako ay full-time or regular board din ng Foundation for the Philippine Environment, no, or FPE. At ako din ay bago lang natapos ang term ko sa ibang mga organization, mga foundation na bilang mga membro ng mga board. No, marami pa at kung sasabihin ko baka maubos yung kalating oras natin. Ayon. So ngayon, bakit ba si Kadudoy ay napunta dito, no? Kung may mga tanong tayo diyan, no. So ulitin ko, nandito yung ating mga taga-Kompas, si Gina Mag-abot Hiriso, yung ating finance officer sa ating Kompas. Si Mark Kapusaga, ito si Mark Kapusaga. Ano ito? Ito yung, kung nakita nyo yung nung 2019 with the Vice President Leni Robredo, ako din ang nanalo na ako rin ang national champion, national winner o national champion ng istorya ng pag-asa under the office of the Vice President Leni Robredo noong 2019. At itong si Mark Kapusaga ay siya yung nag-ano sa akin, nag-shoot, no? Siya yung director kasama sa pamamagitan na tulong ng assistance ng Rare Philippines kasi namin sila dito partners. At dahil sa galing ni Mark Kapusaga ay nanalo kami ng maraming major awards. Unang awards ay yung Best Cinematography, Best in community organizations, no. Tapos ang pinakamataas yung kami yung best film, no, champion out of 98 entries, both international and national filmmakers and directors. So tayo ang nanalo. At Mark, maayong gabi diha. Siyempre ang ating Bisaya. Mayong gabi diha sa atong mga taga Iloilo. Mayong gabi sa atong tananda sa Iloilo, sa Guimaras, kay kasamang Cyril, kay kasamang Lionel Igis, no? At siyempre diyan sa ating mga iba pang mga campaigners, no? Kay Pastor Joel, sa ating singer ng jingle ni Kadudoy. Kadudoy. Ayun. Salamat. Siyempre sa pakisama ang ating national coordinator si Sok, at ang ating presidente ng pakisama, yung ating first nominee, ang ating congressman Randy Serio. Yon, kasi kung hindi ako naging senador, sana
nag-ano din ako, tinulak nila akong maging nominee din ng party list, pero dahil sabi nila ay mas maganda may party list na kami, may senador pa, para at least yung totoong manggaling talaga sa ating hanay na kayang makipaglaban ng totoo para sa ating mga sektor, sa ating mga mahihirap na magsasaka, sa ating mga mahirap na mangingisda, sa ating mga naghingalo at inaabusong kapaligiran kung saan nandun yung ating mga IPs, mga kabundukan, yung ginagawang mga mining site, mga dams, tapos sila pinapalayas. Yun yung walang mga hustisya, no? Imbis na yung lupa nila doon na under sa DAR na dapat ibigay na sa kanila ng tuluyan. So nagkaroon pa ng problema at ito ngayon ang isang mga malaking problema doon din, tulad ng sa Kaliwa Dam issue, no? At dito rin sa Bugsok, Palawan, nanggaling ako doon sa Marihangin, no? Na pinapalaya sila doon sa kanilang isla, na napakaganda ng kanilang isla. Doon na sila, yung kanilang mga lolo, mga magulang doon na ipinanganak, sila din doon na nabubuhay, doon na din nanganak, at doon na rin sila kumbaga na inaibigay ang lahat, at doon na sila naging masaya. So ngayon biglang may pumasok na malalaking mga korporasyon at nagising na lang sila, inaangkin na ng iba, pinapalaya sila dahil i-develop na yung lugar. Yun ang mga injustices. Kaya marami ngayon naghihirap na ating mga kababayan dahil na imbis na yung programa ng gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno ay ginawa para tumulong sa ating mga kababayang mahirap. So hindi naman lahat, pero marami ngayon sa ating mga ahensya ng gobyerno, ang ibig sabihin, yung mga tao sa ahensya ng gobyerno ay medyo taliwaso sa kanilang mga inaatang na mga utos or mga functions ang kanilang mga serbisyo, no? Kasi napakaganda ng ating batas, ng ating gobyerno, yung programa ng ating mga ahensya. Ang problema kasi diyan, dahil ito nga may mga corrupt tayong mga ito ngayon ang problema natin. Kaya nung nakaraang mga linggo galing ako Maynila, sumasali ako doon sa clergy sa mga rally dahil sabi natin napakaganda ng ating batas ng gobyerno natin, ng ating mga ahensya, mga programa, pero yung nilalagay ng mga tao diyan ng ating namumuno, lalo na ngayon sa panahon ni President Marcos, ni BBM, nako, yun ang problema. So kaya nagkaroon tayo ng ganitong problema sa ating bansa. Puro na lang personal nila ang bulsa ang sinisiguro. Itong ating mga mamamayan na siya yung nagbabayad ng buwis, nagpakahirap para kumita man lang kahit konti. So, ngayon, mas lalo pang pinapahirapan dahil yun nga, walang matinong mga programa na ibinibigay sa ating mga kababayan instead na bigyan ng magandang lugar, magandang kapaligiran para makapagtrabaho at kumita yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga laylayan, yung mga magsasaka at mangingisda, mga katutubo. Ang ginagawa ay pinapalayas, no? At imbis nga ating mga magsasaka, tinutulungan sila na para bigyan sila ng full support ng mga makinaryas o makabagong teknolohiya, at binibigay na sa kanila tuluyan ng mga lupa nila sa pamagitan ng DAR, yung mga ancestral domain nila. So hindi binibigay, kaya nagsushortage tayo ngayon ng mga pagkain dahil hindi makapag-ani ng maganda yung ating mga magsasaka dahil hindi nga binibigyan ng full support. Kasi imbes na mag-invest ang ating gobyerno para magpatanim at tulungan yung ating mga magsasaka para makapag-ani ng maganda, ang ginagawa ng gobyerno, pag kinukulang tayo sa mga produktong pagkain or food security, nag-i-import tayo. Kaya kawawa yung ating mga magsasaka palagi. Kuminsan pa naman, kung saan nag-aani yung ating mga magsasaka, sana maganda-gandang kikitain nila, saka pa pumapasok yung mga imported na products na siyang pumapatay sa kita ng ating mga magsasaka. At sabi daw nila, kaya mag-import tayo kasi nasushortage at para magmura. Tingnan mo ngayon, kahit bumabaha ang bigas or nag-import ng mga bigas o iba pang commodity, mahal pa rin. Kaya walang hustisya, no? Kung sana yung tinulungan yung ating mga magsasaka, no, pinalawak yung kanilang taniman, yung mga akap na yan, mga tupad na yan, wala tayong diyan,
wala tayong sabi na wala tayong problema diyan kasi tulong 'yan. Pero sana naibigay sa mas magandang programa, no, na magiging productive or magiging sustainable program. Halimbawa, yung ilang ilang bilyon na akap na yan natupad na binibigay lang ng basta ng libre, 3 araw, 5 araw, wala na, o tapos, o wala na, nga ulit. Pero kung binigay doon sa mga produktibong mga magsasaka, mga kooperatiba, mga asosasyon, mga mangingisda, at naipatanim nila yan or pinuhunan nila sa kanilang negosyo, sa ilang kooperatiba, sana kumikita yan araw-araw, so lalaki pa yan, magiging sustainable. O di ba, ibinigayan doon sa mga scholars ng ating mga agriculturists, mga fisheries, o yung ating mga kaya ibigay doon sa mga transport sector natin na pinautang para magpapagawa ng ating sariling mga sasakyan. So may employment sana tayo at natangkilik natin yung sariling atin. Pero anong ginagawa? No? Ginagawa tayong yung ating mga, hindi naman lahat, pero yung binibigyan kunwari kuno ng akap, kung lahat mabibigyan ang nangyayari diyan, pinapatay yung ating dignidad, no? Ginagawa tayong mga pulubi, no? Yun. So ngayon, dahil papunta ang eleksyon, so sabi nga, hindi naman ligid sa inyo, hindi ako nag-iimbento ng kwento, yun naman palagi naririnig natin sa mga Facebook kung saan ginagamit pang naging legal naging legal at malawakan na pangakapital sa mga kandidatong tuso ang programa ng akap ng Tupad AX, yung ano pa, hindi naman natutupad, hindi naman naaakap. Hindi naman maka-X yung walang koneksyon, yung AX, walang maka-X. Kung sino lang malakas ang connection, siya na lang yung maka-X. No? So yun ang problema natin kung kaya ngayon daranas ang kahirapan, kagutuman dahil kawalang hustisya sa ating bansa. At alam niyo, dahil sa pamumuno ng ating gobyerno, imbes na yung ating gobyerno na magplano ng maganda, ay iba-iba ang kanilang pinaplano, nag-aagawan sila. Kumbaga, masamang pakinggan kung minsan sinasabi natin, parang mga aso nag-aagawan sa buto. Kung sinong makakagat ng buto, siya yung makatakbo. Yun ang aso no? Kung sa mga buhaya naman yung laman, no? Kaya yun ang problema natin mga kasama, no, mga kapatid. Itong natin hanggang 8:30 lang tayo, kaya kung may mga tanong kayo, magandang gabi, Sir Peter Nabong sa Peace and Equity Foundation, si Aya Gatislao ng Negros, sino nakikita ko dito? May mga tanong ba kayo? Good evening po, si Robert from Indigenous People, Coordinator Bulacan. Magandang gabi sa inyo dyan, sa mga Indigenous People natin sa Bulacan, no? So ingat kayo dyan. Itong inyong kasama si Kadodoy, Roberto Kadodoy Balion, ay salamat po sa inyo at kayo ay sumusuporta sa akin na pinapatakbo niya ako, inyong boses sa Senado, ang inyong tainga, ang inyong magiging mata, ang inyong magiging ilong, may taga-amoy tayo dyan, magiging bunganga, may tagapagsalita, at siyempre may tagahatid din ng mga mensahe mula sa Senado, mula sa ating pamalaan, ano nangyayari doon para marinig din ninyo. At yung inyong mga karaingan ay ating ding iparinig doon, no? At lalo na, pagpapalarin tayo, si Kadudoy ay inyong kamay. Ibig sabihin, may taga-abot, yung inyong hindi maabot, ipaabot natin doon. At ang hindi, at ang ano na mayroon doon sa ating Senado or sa ating gobyerno sa pamagitan ng mga batas na gagawin ng isang senador at magde-design ng mga programa, no, para doon sa ating mga hensya, ay sisiguruhin natin na maabot natin talaga doon sa mga nakarapat-dapat. Magandang pwede, ito may tanong mula kay Ma'am Lisa. Pwede bang i-extend po ng 8:45 Kadodoy, parang mabibitin kami. Okay, sige ma'am. Request nyo. Hanggang 8:45 tayo. Kasi maganda nga ang ating talakayan ngayon. At ito pa, may nagtatanong kasi nung nang-file tayo ng ating candidacy, sabi nila, Kadudoy, kakayanin mo ba dyan yung mga kasama mong senador kung manalo ka? Sabi ko,
Kahit hindi pa naman tayo senador, sa araw-araw 'yun ang ginagawa natin. Oh, bakit? Oh, ito ngayon na mga nakikinig natin ng mga ng mga kasama. Oh, tingnan niyo naman. Halos nakikita niyo si Kadudoy sa Facebook o minsan hindi tayo napipicture or nandoon tayo sa national, no? Halos linggo-linggo, araw-araw, kung walang mga bisita dito na nagko-course visit, nagbe-benchmarking sa ating good practices galing sa iba't ibang region, galing sa iba't ibang probinsya, nandito sa Sibugay, no? Minsan halos araw wala na mauubos yung aking buong kalendaryo sa mga invitations na mag-share tayo ng ating mga good practices, no, dito sa Zamboanga, Sibugay. Minsan at kadalasan doon ay umaattend tayo ng mga meetings ng mga foundations, ng mga organisasyong malakihan pang national at international para maibahagi yung ating kaalaman at makikipagtalakayan tayo kung anong mga batas, anong mga programa na maganda para gawin ng ating mga ahensya at ng ating gobyerno para masabi natin na matulungan talaga yung ating mga mamamayan, no? Kaya pati yung mga programa ng United Nations, yung Sustainable Development Goal, no? Nasa nasa SDG itong ating programa kasi sa mga mangingisda nasa SDG 13, 14, 15 tapos sa 17, no, yung below life below waters, tapos zero hunger, no, tapos ay life on land, no, ito yung SDG sa sa United Nations na kailangan solusyonan yung gutom, kahirapan, no, at injustices. At yon ang sinasabi ko kung bakit sabi natin hindi pa nga tayo mambabatas, hindi pa tayo senador. Ito yon ang pinag-usapan natin at yun din ang palaging araw-araw na pinag-uusapan doon sa mga Kongres at Senado. Paano magagawa ng batas para lutasin ang kahirapan, lutasin ang kagutuman, lutasin ang kawalang hustisya, lutasin ang korupsyon. Pero anong nangyayari? Hindi nila masyadong matukoy kasi hindi nga sila galing dito sa atin sa baba. Ito pa, sa kaalaman ng lahat din, 'di ba, may may tinatawag tayong mga councils, no, yung mga special bodies, no? Mayroon tayong kung sa barangay may tinatawag na BDC or Barangay Development Council na may may council doon na ang membro noon ay mga barangay council at lahat ng mga nag-exist na mga organizations cooperative doon sa barangay ay automatic na maging membro ng barangay council na yon at sila yung nagpaplano anong majority o ang pinakamaraming issue o na pinakamalagang issue sa barangay na solusyonan o tinatawag doon na doon tinatalakay sa Barangay Development Council at nakikita doon na tinatalakay ano ba yung mga tinatawag na priority programs and projects para solusyonan yung issue sa barangay. Sa munisipyo, ganun din yon. Tapos papunta doon sa province, yung PDC, o iba pang mga council or mga legislative bodies, no? Tapos sa region yung RDC, tapos doon sa national naman yung pinakamataas doon yung NIDA, no, at iba pang mga council. Kami nga sa mangingisda mayroon din tayong tinatawag na advisory council, yung Farm C, o tapos yung In-Farm C pag sa national, In-Farm C pag sa munisipyo, no, B-Farm C pag sa barangay. Mayroon din tayo sa mga magsasaka yung NAPSI, MAPSI, Municipal Agricultural and Fisheries Council, mayroon ding regional, mayroon ding national. May mga yung para kuno magplano para sa mga mahirap, yung 14 basic sector, yung tinatawag nating NAPSI, National Anti-Poverty Commission. At ako din sa Kadudoy sa taong ito, no, bilang chairperson ng Pakisama ako ay membro ng National Council sa NAPSI, no, at ang aming kasalukuyang vice chair ngayon on artisanal fisherfolk representative ay si Ka-Offer, no, yon. So kaya yung ginagawa namin doon, mga trabaho mga senador yan. Mga advisory council kami para mga batas na isulong para pangbansa. Kaya
Ito. Sen, ito may tanong si Sir Errol. Lib, sino ba to? Errol Libranda. Parang kasama ko ito sa ano sa nakilala ko ito, kasama ko ito sa Foundation of the Philippine Environment, no. Sen, ano ba kaya ang magiging solusyon natin sa climate change at patuloy na paglupit ng pagtama sa atin ng mga bagyo? Ano bang plano natin for disaster and risk reduction? Ito ito paborito ko mga topic. Sa totoo lang, halos ito ngayong nung nakaraang taon, 2 beses ako pumunta ng labas sa Dubai at sa US, sa Washington, at ang pinag-uusapan doon puro how can we reduce the impact of the climate change, how can we mitigate and to be resilient from the impact of this current issues, mainly the climate change, no. So yon ang yung ating mga magsasaka, mangingisda at lahat. Kasi alam niyo, tama yung tanong ni kasamang Errol. Dito sa totoo, alam nyo, kaya alam ko, dahil yun nga, halos present ako sa lahat ng mga pag-uusap sa mga climate change, sa mga isyong pangbansa, sa mga kahirapan, mga kung ano, na gumagawa tayo ng mga programa dahil para solusyonan yan, or represent tayo sa both national and international para pag-usapan ang mga isyong ito, tulad nito na ang climate change. So ang Pilipinas kasi, isa tayo sa pinakamataas ang ating vulnerability, o ibig sabihin nyo, mahina tayo or prone tayo, madali tayo, palagi tayong tinatamaan ng bagyo. At base sa ating data sa Pag-asa, mayroong 25 to 26 typhoon or bagyo taon-taon na tumatama sa atin. At ang pinakamalakas doon na nare-record natin, itong Yolanda, yung Haiyan, no? Typhoon Haiyan, o yung Yolanda na tumama doon sa Tacloban. At iyon ay mga effect ng climate change. Ngayon, paano ba na masolusyonan yan? No, yun ang tanong. Ang pinag-usapan natin ngayon doon, sana itong ating gobyerno mag-allocate or maglaan ng proactive na pondo na palakasin ang ating mga magsasaka, mga mangingisda sa prepara daw tayo sa pagtama ng climate change. Magiging resilient tayo. Pero paano ba maging resilient ang mga magsasaka or ang mga Pilipino sa pagtama ng bagyo? Lalong-lalo, alam mo, ang pinakamahirap na ang pinaka tinatamaan palagi na pag may mga bagyo, no? Itong ating mga mahirap na kababayan na naninirahan sa gilid ng dagat, nasisira ang kanilang mga bahay, tapos hindi sila makapangisda ng ilang araw kung masama ang panahon. Ito naman ang ating mga magsasaka, pag may mga baha or malakas ang hangin, natutumba yung mga palay nila or mga mais or mga pananim na aanihin na lang sana. So yun naman ating mga katutubo, tinatamaan ng mga landslide dahil kabilang mga quarry at minings ang nandoon sa kanilang mga lugar. Yon ang mga highly pinaka-vulnerable o pinakamahirap na mga kababayan natin. Pero ngayon, ang hinahanap natin, nasaan ba ang hustisya, no? Kaya ang pinag-usapan doon sa mga climate change forum namin sa labas, sa international, sa yung tinatawag ng mga COPs, no? Lastly, sa COP28, nakarating ako doon sa pamagitan dahil ako'y membro din ang pakisama ng AFA, yung Association for Asian Farmers Association, yung APA, at membro ang pakisama. Siyempre ako ang chair. So kasama ako doon sa mga delegates, no? So ang pinag-usapan, climate financing, no? Kailangan yung ating gobyerno maglaan ng malaking pondo para preparahan yung pagtama ng ating mga bagyo, palakasin yung ating mga mamamayan, magtayo tayo ng mga programang magpapahina sa impact ng ating mga bagyo, tulad kung dito post ay tanim tayo ng mangroves, no? Punong kahoy, no? At itong ating mga mag-practice tayo ng mga organic or mga mga resilient commodity sa bagyo. Tapos yung ating mga mangingisda, mag-adapt tayo ng mga bagong technology na
imbis na mangisda tayo, sana may mga aquaculture na tinatawag mga industry yung ating gobyerno, kahit hindi mangisda yung ating mga mangisda, so dahil may aquaculture, so may pagkikitaan pa rin sila. Yung ating mga magsasaka, pag may service, may mga value adding sila, may mga negosyo sila. So kahit tatamaan sila ngayon ng bagyo, so may mga ano tayo, may mga buffer tayo ng mga pagkain at mga stocks. 'Yun ang ibig sabihin ng climate resiliency, na kailangan natin palakasin yung ating mga magsasaka at mangingisda, yung mga producers natin, na palagi tayong may buffers. So palagi dapat nag-invest doon ang gobyerno doon. 'Yun ang ibig sabihin, no. Pero anong ginagawa ngayon? Wala tayong naririnig sa ating Senado, sa ating mga Congress, na kailangan 20% of our yung ating general appropriation, no, or yung ating national budget, halimbawa ngayon nasa 6.32 trillion tayo. Nito 2 trillion i-savings natin, or i-proactive natin for climate change financing. Oh, 'yon. Kasi lahat tayo tinatamaan, walang mahirap, malang mayaman. Pag tumama ang bagyo, lahat tayo tinatamaan. Pero ang pinakatatamaan talaga mahihirap, kasi mahina yung mga bahay, wala silang pundo sa bangko, walang pera, wala silang mga negosyo, mga tinatawag doon, mga ibang pinagkakitaan. Ang tinatamaan talaga tayo, no, itong mga katutubo natin, mga isda, mga nasa laylayan, kasama na yung ating mga urban poor, no, kasi sila pag mubabaha, naalala yung Undoy na binabaha yung Manila, yung iba pang syudad, ang kawawa talaga yung urban poor doon, no, mga illegal, ano bang tawag doon? illegal sitra, o urban poor na lang. Kahit kung ako ang patawagin, wala namang illegal kasi lahat naman tayo Pilipino. It's about lang na policy at sistema ng gobyerno para maging legal ang mga negosyo, yung mga tao. At ito pa, kaya ang tinatawag pa natin na financing, no, inclusive growth, inclusive access for economic resilience or economic access, itong mga enterprise, itong mga maliliit nating mga kooperatiba, mga asosasyon, na sana may batas tayo ngayon. Kung alam nyo lang, baka hindi alam ng marami, may batas tayo ngayon na tinatawag na national program na negotiated programs and project, no, for community participations. Anong ibig sabihin noon? Nakalimutan ko yung parang 10.1028 ata yan na Republic Act, no. Correct me if I'm wrong. Ang sinasabi doon, para magiging inclusive growth tayo, itong malalaking company kasi pwede sila makaloan sa bangko pag may may collateral kasi, or may mga sila pang buffer, no, or tawag doon collateral nga. Tapos ito naman mga kooperatiba din na malalaki, so ang kooperatiba, so ang mga membro doon mag-invest, no, membership nila, yung kanilang capital build up at iba pang mga kapital. Pero itong mga mangingisda, mga maliliit natin magsaka, yung mga association o maliit na cooperative, magkasimula pa lang, walang ganon. Pero maganda yung kanilang produkto na sana suportaran. Kulang halimbawa ng post-harvest, kulang ng makinarya, kulang ng mga ganitong para maiangat nila yung kanilang market. Tulad sa amin, halimbawa ganito, may kami dito, may talaba, malakas yung aming talaba. So siyempre, hindi naman lahat ng klase ng talaba na ma-market namin. May tinatawag doon ng mga second class. Yung mga second class, yung maliliit na talaba, ginagawa naming oyster sauce, yung laman, ang tawag namin doon, sisi. Ngayon, ang ganda-ganda ng aming oyster sauce, ito si Ma'am Lisa nga, pati itong ating ibang mga network sa NGOs, gusto nilang kumuha, lalo na yung ating hi kay Ma'am Marlene dyan sa Isyadra, no? Kay Ma'am Kat sa Fieldra, sa Trias, kay Sir Epe Ramiro. Gusto nilang
kumuha ng product namin dito, yung oyster sauce, yung Kadodo's Best oyster sauce, pero bawal pa kami mag-produce ng marami o magtinda sa labas kasi wala kaming FDA. At sabi naman ng taga-FDA, hindi kami ibigay sa inyo, dapat may building kayo. Ngayon ang problema. So ngayon, hindi kami maka-access ng ganon kasi wala daw kaming lugar na lagyan ng building kasi maano yan eh, parang may standard yan eh, may standard ang building base sa design ng FDA at sa design ng DOST, no? Kasi tinulungan kami dito ng DOST ng oyster sauce namin at ng Agrico OPH sa project namin kasama ang Trias. Siyempre, ngayon tinutulungan na din kami ng Peace and Equity Foundation para magiging malakas yung kooperatiba namin, yung Kagmapiko. Ngayon Kagmapiko pa lang kasi konti pa lang po na namin. Mamaya gawin namin itong Kagmadam truck. Kasi malaki na yung truck na. Hindi na Piko. Mula Pagmapiko, Kagmapala, tapos Pagmadam truck. Hindi, joke lang. So, siyempre gusto na ito umangat, no? So, yon. Ang problema ngayon, itong ating gobyerno, sana kung ako mananalo, ganito, lagyan natin ng bracket. Itong mga malalaking enterprise, malalaking negosyante, yung sumasali sa mga bidding, sana iba yung nila, iba yung type nila, no. Sana may programa tayo na hindi sila pwede dito sumali magbid sa government program or sa anumang ahensya ng gobyerno, para lang ito kung sa mga mangingisda, dapat mangingisda lang din ng mga kooperatiba, asosasyon ang pwedeng sumali doon. Kung sa mga magsasaka, ng mga kooperatiba, sila lang din. Pero ngayon alam nyo nang nangyayari, nagiging general application sa pwede sumali doon kahit hindi mga mangingisda, basta yung pangalan nila na papel ay may pangalan niya na kasama din sa fisheries nila, kasama sa agri, kahit hindi naman sila totoong na may mga kooperatiba yung nila, yung kumpanya nila na may mangingisda at magsasaka, nakasali sila sa mga bidding, yung mga supplier. At ngayon alam natin, mayor, ang may-ari ng mga ng mga sumasali sa bidding na yan, hindi natin alam, pero alam nyo rin, yun na rin ang mga mayor natin, yung mga congressman natin, mga governors natin. So sila na lang, kaya talo tayo, no? Kaya nga i-propose natin sana may isang batas na yung mga maliliit nating mga associations, na gawin natin kooperatiba, tulungan ng gobyerno, may bracket sila na sila lang walang maka-access doon. Basta tulungan sila na may ganitong ma-access pag kayo cooperative, pag kayo association, no, na yung product ninyo ay pang fishery or pang sakahan. So kayo ang pwede dito, hindi pwede dito yung malalaki kasi malaki na nga sila eh. So yon ang gusto natin, no. Tulungan tayo ng ahensya ng gobyerno para paano palakasin magiging legal yung mga kooperatiba, yung mga magsaka at mangingisda. Ngayon walang ganon eh. Kanya-kanya tayong efforts, no. So ito, walang galing kay Ma'am Lisa, ano ibig sabihin? Walang realistic ano ito, Jay, pakibasa. Hindi ko mabasa, maliit kasi yung cellphone. Kasi may bodyguard ako dito. Anong ibig sabihin niya? Walang realistic requirements para sa mga MSME, pati ang mga nag-aalaga ng for baboy need before, no. Yun niya, tama si Ma'am Lisa. Ang tinatawag dito yung wala talagang seryoso na yung ating Bureau Industry, Animal Industry, no. Nandyan yung ating mga veterinarian at may ahensya, no. Ang tawag nga doon mga pilosopo ay sabi ng kaibigan ko, Kadodoy, ilapit kaya natin yung ating mga paghahayupan doon sa Bureau Animal Industry ng DA. Sabi ko, patingin ka muna doon sa sa mga animal nga doktor, animal doctors, yung mga veterinarian kung pwede ba yan dito, no. So ang sinasabi doon, kailangan may support din. Yun nga ang sabi natin. Kung ang ating mga kooperatiba, mga asosasyon tinutulungan talaga ng ating
gobyerno. So madali malang maka-access at may pundo doon. Ang problema ito, real talk na lang tayo. Hindi nga nila tayo pinapansin dahil pag ibigay nila ang mga milyon-milyong pundo para sa mga magsasaka, mangingisda, wala masyadong kita sila dito eh. Eh kung doon sa infra, di sigurado. Kasi kahit 10% lang, eh milyon-milyon yun. Eh sa atin, walang 10% eh. Yun ang problema natin. Bakit may ganon? Kasi wala nga totoong mga senador o mga congressman na galing sa ating hanay na nakaranas ng tulad ng dinaanan ni Kadodoy at nakaintindi ano ba talaga ang problema dito sa baba at madala doon para masolusyonan. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid, ito na ngayon ang panahon, sabi ko, kasi ngayon ang tingin nila sa atin mga mangisda at magsasaka, pulubi talaga tayo. Wala tayong dignidad para sa kanila. Puriya lang doon sa mga bababait na nasa gobyerno, no? Kami naman dito, ako sumasalaw doon sa DA, DTI, sa DUST, sa BFAR namin dito kasi nirerespeto talaga kami kasi may Kadudoy. Paano kung walang Kadudoy, no? Walang Ramon Magsaysay, paano na lang, no? At tingnan niyo ngayon, ang tingin nila sa mga magsaka at mangingisda, walang pira sa atin. Walang negosyo sa atin. Pulubi tayo, mahirap tayo. 'Yun ang tingin nila sa atin. Pero sa ngayon, kung magkakaisa tayong mga magsasaka at mangingisda, mga katutubo, mapapanalo natin yung ating mga congressman at senador na totoong galing sa ating hanay, baka kakabahan sila. Baka magbago ang paningin nila sa atin, no? Kung sa darating na eleksyon, kung mananalo si Kadodoy, halimbawa lang makakuha tayo ng mga 15 to 20 million votes tapos mapasok tayo sa Magic 12. Doon sila kakabahan, uy, kaya pala magpanalo ng mga magsasaka at mangingisda na kanilang senador. So ibig sabihin nun, pag hindi nila tayo nagustuhan at dahil nagkakaisa na sila ngayon, nagising na tayo, mga magsasaka at mangingisda, nag-unity na tayo dahil kay nakawawa tayo, sa susunod pa palang eleksyon, pwede rin tayo ipatalo at wag ilagay yung mga tao dyan na wala namang pakinabang para sa atin. Yun ang ibig sabihin nun. Magkakaroon na tayo ng respeto. Yun ang gusto natin mangyari mga kababayan. No? Kaya ang pasalamat, ang papasalamat ko sa ating mga campaigners ngayon na sa ating mga volunteer. So sa totoo lang, ako malabo, sabi ko, bahala, hindi na tayo manalo dito. Total, wala naman tayong pera. May mga campaigners nga tayo. Pero aanin naman nila yan. Wala naman silang mga mahirap din ating mga leaders. Kung may cellphone sila, okay na lang, mag-share sila na si Kadodoy, iboto natin. Pero mayroon mga kasama natin mga magsasaka sa mga bundok ang mga isla na walang access sa cellphone, walang signal. So kailangan talaga nating abutin at ipaalam sa kanila. Pero problema, wala nga tayong pambili ng mga leaflets, no, ni Kadodoy, malaman nila doon, ng mga tarps ni Kadodoy, na tumatakbo si Kadodoy na ang kanilang leader or ang ating kasangga sa mga mahirap, lalo-lalo na itong ating mga kapaligiran. No, wala na talaga. Tingnan nyo ngayon yung bago lang na nilagyan ng rate of kalikasan issue yung Palawan doon sa Brooks Point dahil wala mismo yung with all due respect, ang mga taga-DNR natin talaga pwera lang sa mga mababait pero marami talagang nabubulag dyan . Pero kung may mga senador tayo or tulad ni Kadodoy na yun talaga ang priority, yung 3 eco, no? Sinasabi ko palagi. Sa next na episode, pag-usapan natin yung 3 ina yan, environment, enterprise or economic inclusivity, tapos yung empowerment or enhanced partnership with all communities, the IPs, the farmers, the fishers, and the relevant line agencies of the government. Yung 3 eco sa sunod na episode pag na itanong na ikaw ang sagot, pag-usapan natin yan. So sorry, brand out dito, tamang-tama. Patapos na tayo at ako'y magpapasalamat sa inyo at sana makikita-kita tayo sa sunod na araw. Marami pong salamat sa ating lahat at magandang gabi.